kababayan, papayag ba tayo na ang presidente ay isang drug addict? Sa pamilya nyo, papayag ba kayo na may drug addict? Ano ang dapat ginagawa sa mga addict? Number 13 ng Selda ni Marcos, ha? Hinahanda na ngayon yun. O, sila ni Romualdez. Marcos resign sa Selda 13 ka. Okay, Rico. Marcos resign sa Selda 13 ka. 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 Tawagin muna natin bago ang isang abogado na tagapagtanggol ng boses ng mamamayan, boses muna ng mga political bloggers and commentators. Pakinggan natin ang reaksyon nila sa pag-share expose ni Manang Amy Marcos at ang expose ni Saldico na hindi lang pala magnanakaw at ikpos pa. Salamat kay Eric. Mga kababayan, papayag ba tayo na ang presidente ay isang drug addict? Sa pamilya nyo, papayag ba kayo na may drug addict? Ano ang dapat ginagawa sa mga addict? Ikulong, ituhang. Yung panahon ni Tatay Digong, buti hindi siya nakatulungan. Alam nyo, mga kababayan, ngayong nagsalita na, etong si Senator Amy Marcos, nananawagan ho ako sa ating AMP kung ano ang inyong magiging hakbang. Hindi ho tayo pwedeng pamunuan ng isang addictos, benedictos na presidente. Sabi nga po, walang karapatang mamuno ang isang adik. Mahirap po dahil ang pag-iisip niyan ay hindi ho natin kontrolado. Maaari ho mas mapahamak ang bansa natin, mapahamak ang mga Pilipino dahil sa kanyang mali-maling desisyon. Grabe ho yan. 4 na beses isang araw tumitira ng cocaine. 4 na beses hinahati-hati pa. Wow, grabe, big time, ang lupit. Ang sarap. Habang yung mga kababayang Pilipino hirap na hirap ang bayad ng buwis, ang mga kababayang Pilipino binabaha kayo ng pambati-bati lang. Orba, drip sa umaga, oring sa tanghali, at kainito sa hapon, at sa gabi ang swabe dahil tuloy-tuloy ang party. Flavored cocaine daw, sabi ni Manang Amy. Grabe mga kababayan, hindi lang yung pinakalimutan, kaya hindi may mariwana pa. Ganon katindi mga kababayan. Kaya ho sa lahat ko na nakakapanood ng video natin ngayon, alam nyo na meron tayong isang drug addict na presidente. Halina ho kayo dito sa EDSA Shrine. 1 taon na ho kami rito, sa totoo lang. 1 taon na kami nananawagan sa inyo. At ngayon ay buo na ang mga pruweba natin. Nagsalita na ang ating mahal na senadora. Ano pang hinihintay nyo mga kababayan? Marcos, you're fired! Hindi ka na kailangan ng sambayang Pilipino. Hindi kami papayag na pamunuan ng isang drug addict. Hindi kami papayag na masira ang kinabukasan sa mga kabataan. Kaya pala, ayaw nyo sa war on drugs ng Pangulong Duterte. Paborito nyo pala ang droga. Napakahirap po yan mga kababayan. Kuni mga kababayan ko, inaapin namin sa inyo na tayo pa rin ang magiging. Lumabas kayo! Politiko, 1 taon na kami dito. Naghihintay kami sa inyo. At
Palayasin natin, pag-resignin natin ang ating adik na presidente. So ito lang muna, dinereserve namin yung boses natin. Mamaya, maraming salamat po sa inyo. Muli babalik ako mikropono kay Kyrie. Magandang hapon po. Ayun mga Maraming salamat. unti-unti na po na kumakapal po ang kanilang po. Sa kanyang mga pananaw. Mega shout out. Grupo ng UPI ay nandyan na rin po. Ang nag-join dito. At meron din ang grupo ng Marcos Alis Now at Marcos Resign. Dumarami na po tayo. Pati ang Marcos ng Bayanan. Ako po si Brother Belly Map. Tawagin muna natin ang boses ng abogado, tagapagtanggol para sa bayan. Ano po ang legal na batayan kung bakit sa katarungan ang dapat mag-resign si Marcos? At ito ay hindi mali at hindi nagpagdabag sa batas ng panawagan. Tawagin natin si Atty. Garin. Hindi po niya pariente si Garin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako at nabigyan ako ng pagkakataon na makapagsalita rito. Bago po ang lahat, nais kong ipaalam sa inyo na kasama ko ang aking mga kababayan na taga-Lungsod ng Muntinlupa. Palakpakan po natin sila. Kami po sa Muntinlupa ay naniniwala na ang labang ito ay laban ng isang tama at mali. Laban ng isang malinis at malimig. Marami po ang nagsasabi Bomba! Bomba! Sinasabi po ng ating saligang batas, ang Pangulo ay hindi lamang malusog sa mga katawan. Dapat ang Pangulo ay nasa tama rin isipan. At kung ikaw ay lulong sa droga, ang ibig sabihin, ikaw ay may karamdaman sa iyong isipan. At dahil ikaw ay may karamdaman sa iyong isipan, hindi ka nararapat manungkulan dito sa ating pamahalaan. Hindi sa batas. Mabuhay kayo! Mabuhay! 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 Yan pong revelasyon ni Senator Amy Marcos ay tinitingnan ko na parang isang hydrogen bomb. Talaga pong sobrang pasabog. Pero tingnan po natin sa legal. Ano po? Meron po sa remedial law na tinatawag na Declaration Against Interest. At dahil si Senator Amy Marcos ay nakakatandang kapatid ni Bongbong Marcos, meron siyang interes na pangalagaan ang kanilang pangalan, ang kanilang reputasyon, ang kanilang background, at ang kanilang kalusugan. Kaya bilang nakakatandang kapatid, yung sinabi niya
ang kanyang kapatid ay lulong sa droga. Ang tawag po natin doon sa remedial law ay declaration against interest. At dyan ay maaaring maging ebidensya laban sa kanya. Kapagkat dyan po ang sinasabi ko. Dito po, sa pangyayaring ito, tayo mga kaibigan ay nakikita na tanaw na natin ang tagumpay at tayo ay hindi dapat tumingin. Alam niyo po ba na ngayon lang ay nakarating sa akin ang isang mensahe na ang Speaker of the House ay nag-resign na. Ganyan po, kapag ka ang barko ay palubog na, talagang magtatalo na ang mga nakasakay dito. So, mga kababayan, ang ating ipinaglalaban na matagal na ay nakikita na natin ang tagumpay. Huwag po tayong titigil habang hindi natin nalulubog ang ating tagumpay para sa tunay na pagbabago at kaunlaran ng bawat pamilyang Pilipino. Mga kababayan ko, sa pagnanakaw nila sa flood control, hindi lamang kinabukasan ng ating mga anak ang kanilang ninakaw. Ninakaw na nila sa atin ang ating dangal na makatabuhay ng isang pagkaraniwang tao. Narito po ang aking mga kababayan sa lungsod ng Muntinlupa at karamihan sa kanila ay nabibilang sa marami at taga-lungsod ng Muntinlupa na hanggang ngayon ay hindi namimigyan ang tamang pagtingin ng ating pamahalaan. Yun, no? So mga kababayan po, akin pong sinasamo sa inyo ang panahon ito kailanman ay hindi na natin siya magpapalampain. Kapagkat ang panahon ito ay panahon na ng tunay na pagbabago para sa ating mga mahihirap sa mamamayang Pilipino. Ganon din po sa ating mga kasamaang pulis. Narito, nagpapasalamat kami sa inyo na pinapansayang ang protektahan. Sa Malacanang, nakita ko po sa Facebook, napapaikutan na ng barikada. Alam niyo po ba, nakita ko na yan, napanood ko na yan noong 1986. Ang Malacanang ay punong-puno ng barikada. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kaya punong-puno ng barikada yan para hindi makatakas yung nasa loob. Mga kababayan ko, ako po ay hindi na magpapakapa ng aking sasabihin. Ang gusto ko lang ay ating sabay-sabay sasabihin. Ito po, 3 beses. Papangunahan ko kayo, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Para patuloy na pagbabago at kaunlaran ng mamamayang Pilipino. Magandang ako po sa inyo lahat. Maraming salamat, Attorney Garin. Attorney Garin po yan ha. Hindi po siya pariente ni Janet Garin. Ito po ang matino na Garin. Mga kababayan, ano po ang gagawin natin pag hindi mag-resign si Marcos? Sabay-sabay, Brother Oliver. Kung sa mag-resign, ang sagot ng taong bayan, aristuin, ikulong, 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 aristuin, ikulong. Yan po ang dapat na patutunguhan ni Marcos. Kaya hindi tayo natututo sa kasaysayan dahil pinapatakas natin ang mga magnanakaw, ang mga kurakot, at ang mga abusado.
kailangan po may mananagot at kailangan pong mayroong makukulong. Rain or shine po tayo. I-prepare ang pantabon sa mga kamera. Baka mapiktuhan ng report sa inyong vlog. Mukhang papatak ito. We will move backward, but we will not move out the place. Hindi tayo alis. Tuloy-tuloy na ito. Marcos resign. Aristuhin. Ikaw. Marcos resign. Aristuhin. Ikaw. Marcos resign. Aristuhin. Ikaw.